So ayan, what's up mga kapatid, mga kababayan, welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ito pong inyong lingkod, Ingo News Commentaries. Muli pong nagbabalik ko pang magbigay po sa inyo ng panibagong update. So kahapon nga po ay dumating na po ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, lulan po ito ng isang chartered plane na inihanda po ng gobyerno ng Pilipinas under Marcos Jr. President Marcos Jr. So ang nakakalungkot lang dito mga kababayan ay tama nga ang sinabi ng Iglesia ni Cristo. Although itong video na to ay hindi naman ho patungkol sa Iglesia ni Cristo, ito ay isang pag-alala lamang sa mga naging dahilan kung bakit nag-rally ang Iglesia ni Cristo, dahil nga po para sa kapayapaan and at the same time para na rin po kalampagin ng pamahalaan na talagang wala na hong pagkakaisa sa loob ng ating gobyerno. So, and at the same time, tama rin sila nung sinabi nila na talagang pamumulitika lang ang ginagawa ng ating kasalukuyang gobyerno ngayon. Ito na nga, magbibigay lang ho tayo ng konting komento since wala ho tayong oras ngayon dahil babiyahe nga po tayo. For the meantime, ang pag-uusapan ho natin is yung maaaring mangyari in the near future. As of now, ito nga sinasabi natin, kung plano talaga ninyong pabagsakin ng mga Duterte, at kung kaya nyong gawin ito, in fact, ginagawa nyo na di ba? Naipadala nyo na nga si Duterte by means of kidnapping, bakit kidnapping? Unang-una kasi walang due process Hindi ho ninyo dinaan sa process. So, ang perception namin mga nasa publiko kidnapping. Kinidnap ninyo para ipadala sa sa ICC, So ito na nga, kapag hindi ninyo napabagsak ang mga Duterte, mawawalan kayo ng pag-asa ngayong 2028 elections. Kapag hindi kayo kapag hindi kayo nagtagumpay na ma-impeach ng tuluyan itong sabihin na lang natin na hindi ninyo mapatanggal sa pwesto by means of impeachment si Sara Duterte, mawawalan kayo ng posisyon, mawawalan kayo ng sabihin na lang natin na mawawalan kayo ng puwang sa gobyerno. Yan ang tatandaan ninyo. Kaya kung pababagsakin nyo ngayon, siguraduhin ninyo na hindi makakabangon ng mga Duterte. Bakit kamo? Mayayari kayo. O ngayong darating na eleksyon na 2025 midterm election, kapag ang lahat ng PDP bets, senatorial bets, 9+1, kasi kasama na dito si Doc Mata na tumatakbo ring senador at ayon nga sa ating pagsusuri under na po ito siya ngayon ng PDP laban. Kaya 9+1, kapag lahat ng yan nakapasok sa Senado, hindi kayo makakakuha ng mahigit sa 16 na boto. At kapag nangyari yon, hindi ninyo malulumpo ang vice presidente at manganganib kayong lahat na nandyan sa gobyerno sa darating na 2028 elections kapag nanalo yan si Inday Sara. Kaya tama ang sinabi ng Iglesia ni Cristo. Kudos, Iglesia ni Cristo. Kayo talaga ang nakakaalam. Kudos sa Iglesia ni Cristo. Kayo talaga ang nakakaalam ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating pamahalaan. Ang mga ibang relihiyon walang pakialam.
Hindi ko lang alam sa iba ha, pero halos lahat ng mga reliyon ayaw makialam. Ayaw makialam. Sabagay, ibigay nga kay Cesar kung anong para kay Cesar, at ibigay ang sa Diyos kung ano yung sa Diyos. Pero pagdating dito sa bagay na to, ibigay ninyo sa tao kung ano ang dapat para sa tao. Naghahangad ng kapayapaan ng tao, bakit hindi natin ibigay? Diba? So ito na nga, balik tayo. Ngayong darating na 2026, right after ng 2025 midterm elections, diyan natin malalaman kapag ka hindi ninyo napagtagumpayan ng impeachment case laban kay Sara Duterte, lahat ng mga nandyan sa Kongreso at Senado, magpupuntahan yan kung sino ang malakas ngayong 2028 elections. Parang ano yan tama yung sinabi ni Ted Filon parang langgam lang yan sila, no, na aamuyin kung sino nga ba ang pinakamatamis na asukal na dapat nilang puntahan para dun sipsipin. Yan ang sinasabi natin ngayong darating na 2026. Kapag hindi ninyo na-impeach ng tuluyan, kapag hindi ninyo natanggal sa pagka-vice presidente si Vice President Sara Duterte, pag hindi ninyo napababa sa pwesto yan at matanggalan ng karapatang tumakbo sa any government positions, automatic kayo. By 2028, itong mga sip-sip na mga kongresista at mga senador at mga gobernor, mga mayor, sisiksik na naman ito kung saan mayroong asukal. Para kayong mga langgam, ipagsisiksikan ninyo mga sarili ninyo kung saan ang malakas. Yung 215 congressman na napilitan, na pumirma dahil mawawalan sila ng ayuda, panigurado tong magbabaliktaran tong mga to. Parang mga balimbing tong mga to sa totoo lang, parang mga balimbing. Kaya mga kababayan, vote wisely. Ako, I am formally indulge myself as a supporter of former President Rodrigo Roa Duterte ngayon, dahil nakita ko ang injustice. Hindi naman talaga dapat ako susuporta pero nakita ko ang injustice na ginawa nitong mga bangag na to sa gobyerno. At naniniwala ako na ginagawa ninyo ito dahil sa politika, hindi upang pagsilbihan ng interes ng taong bayan. Kaya sinusuportahan ko na ngayon ang mga Duterte, lalo na ang Vice President. Bahala kayo kung ibabash ninyo ako or magsialis kayo sa channel ko, walang problema. Walang problema sa akin yan. Ito, labas ng relihiyon dito Labas ng relihiyon dito. To, personal ko to. Kaya nga, nung isang araw, inanunsyo ko na hindi na ako gagawa ng content para sa iglesia. Yung mga content na patungkol sa what ifs kung ang iglesia. Kung ang iglesia ang gagawa ganito, kung iglesia ang basta anything na regarding sa iglesia, hindi ko na ho gagawin. Tututok na po ako ngayon dito sa politika sa ating bansa. Magiging watcher na po ako ngayon ng mga nangyayari sa gobyerno. And sana kung pare-pareho tayo ng simpatya, suportahan niyo pa rin po sana ako. Ito po ay para sa ating lahat. Maraming salamat po mga kababayan. Hanggang sa susunod po na kwentuhan, abangan niyo po. May mga pasabog po tayo na ipopost dito sa ating channel. Maraming salamat po. Ito po ang inyong abang lingkod, Ingo News Commentaries.
At your service.